walang pagkakakilanlan, nahaharap din sa matinding panganib. Pwede silang maging stateless o mawala ng estado bilang Pilipino o anumang nasyonalidad. Itinerant kasi yung lifestyle nila eh. Travel sila ng travel sa iba-ibang area. Paliwanag ng social mobilizer na si Embran, lalong lumalaki ang peligro ng statelessness kung sunod-sunod na henerasyon ang hindi magpaparehistro. Sabi nga sa mga survey namin, bakit pa kami magpapabirth? Eh yung mga lolo nga namin, wala din naman. At risk sila of statelessness, though may link pa rin sila sa Pilipinas, andito sila sa Pilipinas. Pero dahil sa continuous practice nila na wala silang birth certificate, pwede silang maging stateless kasi wala silang strong identification. Di sila register sa Pilipinas. Pero bukod sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng birth registration, katuwang din daw dapat nito ang suporta sa hanap buhay ng mga nasa malalayong komunidad. Sobrang hirap din talaga mag-isip kung ano yung pagkakitaan nila sa ganitong lugar dahil malalayo sa isa't isa, maliliit yung mga islands. Pagdating sa project, malaking question yung sustainability. Pag ibigay ba natin sa kanila to kaya, ang ginagawa namin first, profiling. Tapos, ano yung mga available na resources? From that competencies and available resources, ano yung pwedeng livelihood support na pwede natin gawin?